Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po makulimlim sa labas, Pero pagpasalamat natin sa Panginoon dahil kulimlim lang ang sa atin. Pero sa ibang bansa po, ano pong nangyayari? May mga lindol po tayong nararanasan. Kaya patuloy po tayong manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos at nandito po kayo dahil sa kabila po, nag-usap nga kami nila Andoy at ni Edwin, kami po ay galing pa sa trabaho. Mga inaantok na po kami. Pero salamat sa Panginoon sa kalakasan na binibigay niya po sa atin sa araw-araw. Kaya po ngayon, habang tumutugtog po si Neil, nais ko po na magkaroon tayo ng pansariling panalangin, pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Di po ba marami tayong dapat ipagpasalamat? Sige po, habang tumutugtog po ang ating gitarista. Tayo po'y manalangin. O Diyos, pinapupurihan ka namin sa iyong kadakilaan at kabanalan. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong ginawa at pagpapala sa buong linggong ito. Sa material na bagay na pinagkaloob mo, higit sa lahat, salamat sa mga bagay na hindi namin nakikita. Sa kasiyahan, kapayapaan, kagalakan, kalusugan at pagmamahal. Salamat sa buhay na binigay mo at sa pagkakataon na kami ay magkasama-sama. Nawa, Panginoon, ang aming pananambahan sa araw na to ay magbunga ng matibay na samahan at mas malalim na pagmamahalan. Maging matatag nawa kami sa mga nararanasan namin, Panginoon Diyos. Pangunahan mo po kami sa araw na to. Sa iyo po ang kapurihan at katagumpayan ng aming pananambahan. Ikaw lang po ang maitataas sa aming kalagitnaan. Ang lahat pong ito ay dalangin namin sa iyo ng may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong call to worship ay matatagpuan sa mga awit 75, 1-6. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang batong kublihan. Aringat handugan, masayang awitan, tayo'y na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting tuwa at galak, sapagkat si Yahweh siya ay dakila, makapangyarihan Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sino man na Diyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman ang lahat ay sa kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya at sumamba, at magbigay galang lumuhod sa harap ni Yahweh, na siyang ating may lalang. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po tayo lahat. Tayo po ay mag-awitan. Tunay nga po na tayo ay espesyal sa ating Panginoon Diyos.
Bakit po tayo espesyal? Biruin niyo po, tayo ay nilang sa ayon sa kanyang wangis. Di po ba? At hindi lang yon. Ano man ang ating mangyari sa buhay natin, tayo ay may kasiguraduhan na kasama natin ang ating Diyos sa banal. Awin ang ating Diyos at tayo ginawa niyang espesyal. Magagawa ko ang tunay na kahit basta wala akong ginawang mahalaga.
na, alam ko po na pag-isip pa lang natin kanina, marami na tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Ako po, nagpapasalamat ako sa Lord dahil wala tayo sa ospital ngayon. Ako po nagtatrabaho sa ospital. Alam niyo po, may pasyente kami. 3 buwan na, 7 buwan na sila. Pero, alam niyo po yun, tayo po, napakapalan natin. Nandito tayo sa sambahan ng Panginoon, nagpupuri, nagbibigay ng papuri sa ating lakilang Panginoon. Tunay nga nakarapat dapat siyang purihin. Kaya wag po natin hayaan na lukubin tayo ng mga problema, mga alalahanin. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos.
sa exhortation. Praise God! Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon din sa mga sumusubaybay sa ating pong live na gawain ito sa ating Panginoon. Aking po babasahin sa inyo ang nilalaman ng aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, talata 25. Ito po yung ating matutunghayan. Huwag nating kalilimutan ang ating pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi ikayatin natin ang isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating papalapit na ang araw ng ating Panginoon. Ang ating pong paksa na aking pong ibibigay sa inyo, ito po ay patungkol sa pagtitipon. Ano po? Ang Hebreo, Kapitulo 10, talatang 25, ay nagbibigay ng isang malinaw na paalala sa mga mananampalataya tungkol sa kahalagahanan ng pagdalo sa mga pagtitipon. Yung aking nabanggit na bersikulo ito ay nagbibigay ng kaliwanagan sa bawat mananampalataya na tayo na mga tumanggap kay Kristo ay dapat pag-araw ng linggo ay dumadalo sa mga pagtitipon. Maliban na lang po mayroong mga exemption. Ano po? Halimbawa, ang exemption na sinasabi ko, halimbawa kung ikaw ay mayroong karamdaman dahil sa hindi ka makatayo, hindi ka makalakad, exempted po yun. Ano po? Pangalawa, kung ikaw naman, araw ng linggo, ay meron ka talagang obligasyon na trabaho, isa pa rin po yun. Po. Pangatlo, kung ikaw naman ay isang mag-aaral at nataon yung araw ng linggo ay yung examination, exempted pa rin yun. Pero, kung ikaw na isang mananampalataya, napuyat dahil sa kasama mo yung mga barkada mo at pagdating ng umaga ng linggo, hindi ka makabangon, ay hindi exempted yon. Tandaan po natin, ano po? No? Napakalinaw po. Kasi napakahalaga sa isang buhay ng isang mananampalatayang Kristiyano ang tunay na pagtitipon. Kasi bakit? Sa pagtitipon na ito, dito tayo nagkakaroon ng kalakasan sa isa't isa sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Di po ba? Halimbawa, dumalo ko ngayon. Sa pagdalo ko, nais ko na ibahagi yung karanasan ko na ginawa ng Diyos na katugunan sa aking mga panalangin. And after that, tayo nagkakatipon-tipon, meron tinatawag na sharing time. No, yung pagpapatotoo. Kung paano ang Diyos ay nagpagaling sa iyo, kung paano ang Diyos ay tumugon sa lahat ng mga panalangin mo, at kung paano ang Diyos na dahil ginamit ka niya para ikaw ay mag-share, magbahagi ng mabuting balita sa iyong kaibigan, sa iyong kapitbahay na ngayon ay kasama mo sa bahay-samba ng ating Panginoon, yun ang tinatawag na napakahalaga na nagagawa ng pagtitipon. Hello? Di po ba? Amen? Yun. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi bakit? Lagi natin dapat isinasama sa ating pananalangin na yung ating mga dating kapatid o kapatiran na miyembro dati o manggagawa ng Balut Christian Church ay sana ay madala muli sila ng ating Panginoon dito sa bahay-sambahan niya para makasama natin sa pagtitipon, sa ating pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon. We praise God. Kanina nagulat ako, sabi ko, bagong mukha ito, hindi ko kilala. At yon, kasama natin ngayon si Brother Boy. Yung panahon po yun ni Pastor Paul Lacanilaw. Ayun si Brother Boy, nasa likod. Yan, kilala niya sila Ate Shirley. Salamat, Brother Boy, no? At nawa, sa susunod, sama natin yung pamilya mo at bibisitahin din po namin kayo sa inyo. Kaya purihin ang Panginoon. Sabi nga, ito pa rin ba yung gawain ng Balut Christian Church? Ako, ito po. Sige po. Pasok po kayo.
Kaya napakabuti ng ating Panginoon. No po? Kaya kung papansinin niyo yung every Sunday na ginagawa natin na pananambahan sa ating Panginoon, hindi po lamang tayo ang nakikiisa, kundi yung mga nanonood, sumusubaybay sa ating ginagawa nito, sila rin ay nakikiisa every Sunday. No po? Kaya napakahalaga talaga ng pagtitipon. Huwag natin iliban ito. Huwag natin ipagpalit sa ibang lakarin na hindi naman nakaka-glorify para sa Panginoon. Di po ba? Amen? Yun. Kaya nakakalungkot po isipin, no? Lalo na tayo ngayon ay nasa mga uling araw na. Kita niyo po yung nangyari nagulat tayo doon sa nangyari na lindol doon sa Myanmar. Po ba 7.7? No, kitang-kita mo talaga, taas ng building, parang kala mo yung gumagawa ka lang ng yung laruan, gumagawa ka lang, nagtatayo ka lang na tapos biglang hinangin lang, biglang bumagsak. Ganon. Di po ba? Huwag natin ayahan na dumating pa yung mga ganong pagkakataon na tayo ay busy sa pansarili nating gawain pag-araw ng linggo. Kaya nga po sa pagtitipon, pag-araw ng linggo, ano ba ginagawa ng mga mananampalataya? Ano ba ginagawa ng mga Kristiyano pag-araw ng linggo sa pagtitipon? Di po ba, pag-araw ng linggo, katulad kanina, sama-sama tayong, nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Ano pa? Bukod doon sa pagpupuri, sama-sama rin po tayo na nakikinig sa mensahe ng ating Panginoon. Hello? Di po ba? Ano pa? Sama-sama pa rin po tayo na nag-aaral ng salita ng Diyos. Di po ba, minsan after ng service, meron tayong tinatawag na discipleship class. Di po ba? At doon ay nagkakasama-sama pa rin tayo na nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Bukod doon, nagkakaroon din tayo ng tinatawag na fellowship to each other. Yung bang, kamusta ka na kapatid? Nagkakasiyaran tayo kung paano, kung ano ang ginagawa ng Diyos, nakabutihan ng Diyos sa ating buhay na ibabahagi natin sa ating mga kapatid. Ano nangyayari? Kapag ito'y ginagawa natin, nakakapagbigay lalo ng encouragement sa bawat isa sa atin. Di po ba? Hello? No? Kanina, bumaba ako sa Patria, sa Rodriguez. Nakita ko yung dati na nating kapatid. Dati na nating kapatid sa pananampalataya. Sabi ko, sis, anong ginagawa mo rito? Kasi nag-iintay ako ng mga senior dahil umarkila ako ng sasakyan para sila ay ihatid. Yun na yung time para lalo ako mag-share sa kanya. Nupungan ko po siya. Sabi ko, kapatid, sana minsan maimbitahan ka namin dumalo sa ating iglesia. Ngayon nyo, Pastor, pagka maluwag-luwag na yun, schedule ko, atin mo kami mag-asawa. Ako, sana nga, lagi kong pinagpe-pray, lagi kong idinadalangin na makasama namin kayo sa gawain ng ating Panginoon. Alam niyo po, nakakalungkot isipin kung minsan, ang nangyayari pag-araw ng linggo, mas nagiging prioritize natin yung hindi talaga dapat, no? Kesa doon sa dapat na i-prioritize natin pag Sunday. Naalala niyo po ba yung salita ng ating Panginoon sa Mateo 6:33? Ano po? Sa English sabi, seek ye first the kingdom of God. Di po ba? Ano sabi? Unahin mo sa lahat ng bagay ng paghariang ng Diyos. Kasi bakit? Yung araw ng linggo na siyang pagtitipon ng mga anak ng Diyos, ng mga Kristiyano tumanggap kay Kristo, ito yung araw na kung saan tayo ay nagkakasama-sama para ipakita natin ang pagmamahal natin sa isa't isa, para ipakita natin ang pagpapahalaga natin sa isa't isa, para ipakita natin kung paano tayo nagkakatulungan, nagkakaisa sa damdamin para sa ating Panginoon. Hello? Po ba? Kaya pasalamat po tayo. Kasi yung mga ibang churches, yung iba, hindi na makabayad ng renta, kaya nangyayari, pinasara.
Kaya hindi nila malaman kung saan sila magtitipon-tipon. Pero praise God, tayo, meron tayong lugar na kung saan tayo ay sama-sama na nagkakatipon-tipon para siya ay ating purihin at sambahin. Ating mga. Amen? Ayon sa sa Hebreo, Kapitulo 10, talatang 25, ang pagtitipon ay nagsisilbing pagkakataon upang ikayatin natin ang isa't isa. Yun. Pag ikayatin, nandun na yung pagpapalakas mo sa kapwa mo kapatid sa pananampalataya. Like example, kasi kaibigan mo siya, lagi mo siya kasakasama. Doon, walang ibang mapagbubuksan ng problema yan, kundi ikaw mismo. Di po ba? Hello? Kaya, yun ay napakahalaga. Kapag binagi niya siya, ano gagawin mo? Siya ay palalakasin mo. Ipapanalangin. Bibigyan ng aral mula sa salita ng Diyos na magbibigay encouragement sa kanya. Ano sabi ng 1 Peter 5:7? Casting all your cares upon Him that He will carry it upon you. Ilagak mo sa kanya. Yung sabi mo, ilagak natin sa ating Diyos ang lahat ng ating kabalisahan. Di po ba? Amen? Kaya mapapagaan yung kalooban nung tao na nag-open sa iyo ng kanyang suliranin. Kasi bakit? Meron siyang karamay, meron nakakaintindi sa kanya, meron nagmamahal at nagpapahalaga sa kanya. Di po ba? Ganun kasaya kapag tayo ay nagdadamayan sa isa't isa. Di po ba? Ano pa? Bukod doon, ang paghikayat nito ay mahalaga sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Ang mga sumusunod na bersikulo ay sumusuporta sa ideyang ito. Sa Roma Kapitulo 1, talatang 12, dahil sa pag-asa, nagagalak tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Sa unang Tesalonica naman, Kapitulo 5, talatang 11, kaya't ikayatin ninyo ang isa't isa at itayo ang isa't isa, gaya ng ginagawa ninyo. Sa pamamagitan ng pagtitipon, makakakuha tayo ng lakas at inspirasyon mula sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Nagkakaroon tayo ng pagkakataong magbahagi ng ating mga karanasan, magalok ng suporta at maggudyok sa isa't isa na lumago sa ating pananampalataya. Di po ba? Napakaganda. Nagpapaalala sa atin na nakikita natin papalapit na ang araw. Ang araw na ito ay tumutukoy sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang pagtitipon ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon maganda para sa araw na ito. Ano po? Para sa atin, gaano ba kahalaga talaga ang pagtitipon na ito bilang isang Kristiyano? Para po sa inyo. Di po? Sino po pwede sumagot? Para sa iyo o sa atin, gaano kahalaga ang pagkakaroon ng ganitong pagtitipon? Po. Wag po kayo maiyak. Meron po. Gaano kahalaga sa inyo ang pagtitipon na ganito bilang isang Kristiyano? Dahil doon ay nakikita natin ang pagdadamayan natin sa isa't isa. Di po ba? At doon nakikita natin kung paano yung kapatid natin ay lumalago rin sa pananampalataya. At doon nakikita natin kung paano yung kapatid natin ay ginagamit ng Panginoon sa kanyang gawain. Di po ba nakakaano ng puso yun? Di po ba? Sa kabila na nakikita mo na marami siyang problema, hindi niya inaalintala yung problema na yon. Ang mahalaga sa kanya ay gampanan niya yung pagiging isang Kristiyano niya. Pag-araw ng linggo, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Po ba? Ako nagagalak ako, natutuwa ako, dahil kahapon ay nag-send po ng picture si Brother Maki. Ano yan si Brother Maki, no? Ngayon po ay kasama niya doon si Pastor Orlan. At nag-i-start na po sila doon ng kanilang ginagawa para sa gawain ng ating Panginoon.
Kaya lagi kong ibinababad sa prayer na nawa ay patuloy sila na makaikayat ng mga bagong magiging mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya yun sabi niya, Pastor, pag-pray nyo kami, Pastor. Sabi niya, always pray. Kaya ganun po, yun po yung gawain natin bilang mga kapatid sa pananampalataya na kapag mayroong ginagamit ang Diyos, lalo na sa ibang lugar, sa ibang bansa, lagi natin silang isasama sa pananalangin na lalo silang gamitin ng ating Panginoon upang na sa gayon, sila man sa lugar na yon ay makagawa rin ng katulad ng pagtitipon na ginagawa natin, sila ay magkaroon din ng pagtitipon doon sa lugar na yon. Amen? Praise God. Purihin ng Panginoon. Paalala lang po, lagi natin paalalaanan ng isa't isa na ang araw ng Linggo ay napakaalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Pwede natin i-adjust yung ating mga lakarin kung ito ay hindi masyadong importante. Kaya nabanggit ko po kanina, sabi ko, kung ikaw ay may sakit, may exemption. Ano po? Kung ikaw ay may exam, may exemption pa rin yun. Pero kung wala namang mga ganong kadailanan, dahil sa ikaw ay tinaktamad lang, dahil sa ikaw ay napuyat, na kung ano yung ginagawa mo, ay hindi na exemption yun sa Panginoon. Tandaan natin. Ano po? Baka mamaya biglang dumating ang Panginoon. Palagay mo kaya makakasama ka sa pagdagit ng ating Panginoon? Kung nasa saan ka? Di ba? Mas mainam, nandito ka sa loob ng church. Nakasama ka sa pagkakatipo na ito para siya ay ating luwalatin at bigyan natin ng mga papuri pasasalamat sa ating po mga buhay, sa patuloy niyang ginagawa at pagbibigay ng biyaya sa bawat isa sa atin. Amen? Ako very thankful po ako sa Panginoon. Bagamat Cavite to Tondo, hindi ko inaano yung biyahe na yan. Ang mahalaga sa akin makarating sa gawain ng Panginoon. Masunod yung nais ng ating Panginoon. And then we thanks God. Kanina po yung katabi ko sa bus, nasharean ko uli ng salita ng Diyos. Sabi ko, maski saan na merong Christian church na full gospel, umating ka. Kailangan mo yan sa panahon natin ngayon. Oo nga po. Kaya sana ganun din po tayo, mga magulo ko kapatid. Yung kaalaman, yung karunungan na ibinahagi sa atin, na natanggap natin, matuto po natin ito ibahagi naman sa iba. Na sa gayon, yung iba na hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay maiwalagan ang kanilang kaisipan na meron palang Diyos na nagliligtas, Diyos na nagpapatawad ng kasalanan. Amen? Praise God. Ngayon magugulat tayo, susunod, kasama na natin. Yung mga nasisiyaran natin, yung mga nababagi na natin, no? Na makakasama na natin sa ganito pagtitipon. Mga thanks God po rin ng Panginoon. Sana po, ang exhortation na ito, ang salita ng Diyos na ito, sa Hebrews chapter 10, verse 25, ay magbigay sa atin ng tunay na kaliwanagan, ng kahalagahanan, kung bakit ang pagtitipon ay napakalaga sa buhay ng isang mananampalataya. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise God. Purihin ang Panginoon. Salamat sa salita ng Panginoon na naipahayag kung saan tayo ay dapat na sumunod sa utos ng Panginoon. Kung mahal natin siya, gaganapin natin ang kanyang mga utos. Bahagi ng kanyang mga utos, ang huwag kalimutan ang pagtitipon-tipon ng pagkakapatiran. Sapagkat ito'y napakahalaga. No? Kasing halaga ho ito ng utos ng Panginoon. Hindi para tayo ay pahirapan, hindi para tayo ay bigyan ng pabigat, kundi upang tayo ay matuto ng kanyang mga aral. At bahagi sa ating pagtitipon, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, kung saan ating papaksain ang patungkol po sa aklat ng mga gawa. Tayo po ay series sa ating pag-aaral sa Book of Acts. At ngayon, nais ko po kayong anya na magsitayo upang atin pong sama-samang basahin ang teksto kung saan atin po itong pag-aaralan. Isang talata lamang ho. So sabay-sabay po natin itong
basahin sa Acts chapter 26 verse 18. Sige po. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw, mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Salamat po sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay makakaupo na. At atin pong pinag-aaralan ang Book of Acts, kung saan ang Book of Acts ay isang transitional book. Ano ho? Hindi lamang yon, ito ho ay isang historical book kung saan makikita natin mula sa Old Testament, ito ay dinuduktungan itong Book of Acts ang tulay sa pagitan ng Old Testament at ng New Testament. At ang Old Testament, ang siyang tulay, ang four gospel, ang siyang tulay sa pagitan ng Old Testament at ng New Testament. Ano? And then, yung four gospel naman, ang tulay sa mga sulat ng mga apostol, yung general epistles, ang Book of Acts. Kaya napakahalaga ho na mapag-aralan natin kung ano ang Book of Acts upang maunawaan natin ang mga transition, kung papaano ang ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang earthly ministry, sa kanyang pag-akyat, ang Holy Spirit naman ang siyang gumawa sa mga apostol ng gawain ng Panginoon kung saan iniutos niya na ang mabuting balita ng kaligtasan ay maipahayag. Magsisimula sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, hanggang sa lahat ng bansa, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng mga tao. Ang Book of Acts din ay transition mula sa kautusan sa lumang tipan kung paano ito ay nalipat sa grace, sapagkat si Kristo ang tumupad sa lahat ng mga hiningi ng kasulatan para siya ang maging tagapagligtas. At ang biyayang ito ay pinagkakalob niya sa lahat ng mga tao, libre. Ano? Ito rin sa Book of Acts, makikita natin kung paano sa ministry ng 12 apostol ay ipinagkatiwala naman ang ministry ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan kay Apostol Pablo. Dito rin sa Book of Acts, makikita natin kung paano ang mabuting balita ng kaligtasan ay ipinangaral una sa mga Hudyo, and then ipinangaral ito sa mga Hentil, sapagkat tinanggihan ng mga Hudyo ang Kristo, ang Mesyas. So tayo po ay tatalakay ngayon ang ating paksain kung saan sa Book of Acts, mula sa kadiliman patungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ng dyablo tungo sa kapangyarihan ng Diyos, ay makikita natin kung paano ipinakita ng Diyos sa Book of Acts ang pinaka-sentro ng misyon ng mga apostol, ng mga alagad. Ito nga po yung ating binasa kanina sa Acts chapter 26 verse 18. Utos ito kay Apostol Pablo kung saan ang gawain ni Apostol Pablo ay idilat ang kanilang mga mata upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa atin. So from darkness to light, from the power of devil or Satan to God. Kung mapapansin nyo, itong utos kay Apostol Pablo na mensahe
upang ang mga tao na nasa kapangyarihan ni Satanas ay dalhin sa Panginoon at ang mga tao na nasa kadiliman ay dalhin sa liwanag. Yung utos na ito sa Apostol Pablo, kung mapapansin nyo, ito rin ay walang pinagkaiba sa utos naman sa ating Panginoong Hesukristo. Kung bakit siya naparito sa lupa. Sabi sa Luke chapter 4 verse 18, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi." So ito pong mga misyon na ginagampanan ng mga isinugo kung saan ang gawain ng pagmimisyon ay upang ang mga tao na nasa kapangyarihan ng kadiliman ay dalhin sa liwanag at sa mga tao na nasa kapangyarihan ni Satanas ay dalhin sa Diyos. So malinaw po ang gawain ng pagmimisyon at yan po rin ang trabaho ng bawat isa sa atin. Na tayo ay maging kasangkapan kung papaano ang mga tao na nasa kapangyarihan ng kadiliman ay dalhin sa liwanag sa pamamagitan ng mga aral at turo ng salita ng Diyos. At ang mga tao ay kalagan sa pagkaalipin sa kapangyarihan ni Satanas upang dalhin sa Diyos, hindi lamang maligtas, kundi para maglingkod habang siya ay may buhay at lakas sa Diyos na ating pinaglilingkuran. So ito po ang ating misyon upang sila ay magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas, dalhin sila sa Diyos. Una, ang mundo na ating ginagalawan ay punong-puno ng kadiliman, punong-puno ng kasamaan. Kaya ito ho ang panahon na napakadelikado ang mabuhay sa mundong ito kung wala kang Diyos na pinananaligan, pinananalanginan, at sinasampalatayanan at pinaglilingkuran. Sapagkat ang mundo natin, sabi sa Isaiah chapter 60 verse 2, sapagkat narito tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. So napakalaga na maunawaan natin na ang mundo na ating ginagalawan ay punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng kadiliman. Ang tao ayaw na maglingkod sa Diyos, bagkus ang tao mas iniibig niya na paglingkuran ang kanyang sarili. Yung kanyang sariling kapakanan ang mas pinipili ng tao ngayon na paglingkuran niya at pagsilbihan, pagkukulan niya ng maraming oras at panahon, paggugulan niya ng kanyang lakas at kanyang buhay upang mabigyan niya ng kaluguran ang kanyang sarili. Ganyan ho ang mundo na ating ginagalawan ngayon. Kaya ang tao ayaw nang maglingkod sa Diyos. Bakit? Sapagkat tama yung hula sa Biblia na narito tatakpan ng kadiliman ng lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ano ang katunayan? Sabi sa Isaiah 59, doon pa rin ho tayo, sa verse 2 naman, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. Kaya pala walang relasyon, walang pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos, sapagkat siya ay punong-puno ng kasamaan. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang siya ay huwag makinig. Kaya pala ang tao, punong-puno ng problema, dinaranas niya ang sakit, hirap, pigati, kalungkutan at lumbay sa mundong ito sapagkat pinapaghiwalay nga ng kasamaan at ng kasalanan. Kaya ang Diyos nagpakubli ng kanyang muka. Ibig sabihin, walang humahanap sa Diyos. Ang iniisip palagi ng tao ay ang mabigyan niya ng kaluguran ang kanyang sarili.
Sa verse 3, sapagkat ang inyong mga kamay ay nadumhan ng dugo. Gumawa na siya ng mga kasamaan. At ang inyong mga daliri ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nangagsalita ng mga kasinungalingan. Ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. So naapektuhan na yung kanyang lahat ng pagkatao. Isip, salita at gawa, lahat ay pawang kasamaan at tanging kasalanan ang kanyang ginagawa. So yan ang ating mundong ginagalawan. Alam naman natin, napag-aralan na natin ito, matagal na, pero lagi nating ipinapaalala na ang strategic formula ng dyablo ngayon, kung paano niya mapapanatili na ang mga tao ay lubog sa kasamaan at kasalanan, itong tinatawag ng mga seducing spirit. Ano ba itong mga seducing spirit na ito? Itong mga espiritong ito, mapanghikaya ito. Hindi ka makakatanggi kapag ikaw ay pinasok ng mga seducing spirit na ito. Ano yan? Gaya lambawa ng drugs. Ang drugs, yan ang makabagong witchcraft ngayon. Ang witchcraft, yung ginagawa ng mga tao noon na sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan at nag-aalay ng kanilang mga anak para paglingkuran ng kanilang mga Diyos-Diyosan, yan ay mga makaluma na ho. Makalumang pamamaraan na yan ng dyablo na nabuko na, nabuking na sa salita ng Diyos. Kaya ngayon, ang dyablo ay gumagamit ng mga ibang pamamaraan kung paano niya hihikayatin ang tao na magpatuloy sa paggawa ng kasamaan at ng kasalanan. O number 1 na dyan, yung drugs. O hindi ba ngayon, sa panahon natin ngayon, bumabalik na naman ang mga droga ngayon. Pagka ako'y nakakapanood sa Facebook, ang Facebook pala, kaya ako, hanggat maaari, ang ating mga kabataan, wag na kayong mag-Facebook. Kung sabihin niyo magre-research kami, di mag-YouTube na lang kayo. Ito para sa akin, mas malinis ang YouTube kaysa sa Facebook Kasi sa YouTube, kahit pa paano, nabablurred, nasasala. Pero sa Facebook, hindi. Talagang, yung mga barilan ngayon, talagang ipinapakita kung paano barilin, natutulog, nakahiga, nakaupo. Kung barilin na lang, ipinapakita talaga sa Facebook. Biro mo, paggising mo sa umaga, ito makikita mo, puro mga bad news. O ang entertainment, ito ang pinakamabisang paraan ngayon ng dyablo para ang Kristiyano ay hindi makapag-concentrate sa kanyang gawain na makapagbahagi ng salita ng Diyos at maging kasangkapan sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya maging sa mga Christian churches, ayaw na sa mga gawain ng pagmimisyon, umaayaw na sa gawain ng pag-evangelism. Bakit? Tinatamad na sila. Bakit? Bombarded sila ng mga entertainment. Yung mga nakikita, napapakinggan, lahat ng mga ibinibigay ng entertainment para sa kapakanan ng sarili ng tao. Mga iba't ibang bisyo na pinagmumulan ng iba't ibang mga violence. Yung internet, ako lagi kong sinasabi, ang internet, hindi ho siya masama. Amoral siya amoral. Hindi siya masama, hindi rin siya mabuti. Pero ang internet, mas marami siyang masamang nagagawa sa panahon natin ngayon kumpara sa kabutihan. Ang internet parang kutsilyo yan. Ang kutsilyo, mabuti yan pag ikaw ay nagluluto, pero yan ay masama kapag kayan ay ipinanakit mo ng iyong kapwa. Ang internet, ganun din. Meron siyang kabutihang na idudulot. Nakakapag-text, yung mga nag-a-abroad, pag-uwi o pagdating sa ibang bansa, nakakausap mo agad. Di tulad noon, ang mga nag-a-abroad noon, 1 buwan bago mo masagot yung kanyang sulat. So yan yung mga advantages ng internet. Pero kapag kinumpara mo yung kabutihan na nagagawa ng internet sa kasamaan na nagagawa ng internet, mas malamang at mas malaki ang nagagawa na kasamaan ng internet sa mga tao. And then yung last, ano yung last? Ang tao dati, ang tawag natin dun sa mga lalaki na nakikiapid sa kapwa lalaki, ano tawag? Mga bakla. Ngayon may mga
tinatawag na ng mga bisexual. Kaya nga may LGBT na eh. Di ba? Dati LGBT lang. Ngayon may QIA pa. Kasi ang tao na humaling sa paggawa ng kasamaan, kaya kung ano-ano na yung mga pinaggagawa nila, na sa paningin ng Diyos, ito ay karumalduman. Ngayon, kapag ka ang tao ay nase-Diyos, no, dahil sa mga makabagong pamamaraan ng dyablo, madali na siyang nadadaya ngayon ng dyablo na ang kanyang paniniwalaan ay hindi na yung Biblia, yung mensahe ng Biblia. Kaya yung mga deceiving spirit naman, ang tao, naniniwala na salvation by works, samantalang ang Bible nagtuturo na tayo ay salvation by grace through faith. And then magtuturo na sila ng mga another Jesus o another gospel. Ano yung mga another Jesus na yan? Ang dami ngayon mga nagdipana na sila raw ang Kristo. O isa na dyan, yung mga nagsasabi na sila raw ay anak ng Diyos, sila ang Mesias, etc., etc. At yung another gospel na kanilang ipinangangaral ay salvation by works. Ano? Nandyan yung repent and be baptized. Pagsasamahin nila yung repent and baptism. Required ang baptism para ang tao ay maligtas. So yan yung mga deceiving spirit na ipinakakalat ngayon sa buong mundo dahil ang tao hindi na aral ng salita ng Diyos dahil bombarded nga sila ng mga seducing spirit, entertainment, drugs, vices na pinagmumula ng iba't ibang mga violence, internet, Facebook, YouTube, at kung ano-ano pang mga makapagbibigay ng kaligayahan sa kanyang pansariling laman. Kaya ngayon, yung last niya, iba-iba na, nakikipagtalik sa kapwa lalaki, nakikipagtalik sa babae at sa lalaki, nakikipag-group sex, etc., etc., iba-iba na. And then, ang mga tao, naniniwala na ngayon sa mga tradisyon, mga iba't ibang paniniwala, mga pamahiin. Ang tao ayaw nang maniwala sa Bible. Kapag isineshare mo ang Bible, inaantok sila. Kapag ka pinapaliwanag mo ang Biblia, ayaw nilang maniwala. Bakit? Ang mas gusto nilang pakinggan yung mga likha na gawa ng tao. Mga tradisyon, paniniwala, etc., etc. Mga horoscope. Pagka magbabagong taon, ang pinakikinggan ng mga tao, yung mga manghuhula, imbis na kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya ngayon, yung atheism, laganap ngayon yan sa mga bansa gaya ng Europa at Amerika na dati-rati ay pinaunlad ng Diyos dahil ang kanilang mga ninuno ay naglingkod sa Diyos, kaya ang Amerika at ang Europa ay pinayaman ng Diyos. Pero dahil sa paglipas ng panahon, sa kanilang pagyaman, nakalimutan na ng mga apo at inapo ng mga nasa bansang Amerika at Europa ang salita ng Diyos dahil sila'y pinagpala, dahil sila'y yumaman, sumagana, nakalimutan na nila ang Diyos. Kaya ngayon, marami ngayon sa mga bansa sa Europa at sa Amerika ang paniniwalang ateista. Hindi na sila naniniwala ngayon sa Diyos. At yan ay dumarami na rin sa ating bansa, lalo na sa mga eskwelahan. Kaya ingat kayo, yung mga magulang. Bantayan ninyo ang inyong mga anak. Lumalaganap na ngayon sa ating bansa. Ginagamit nila ang mga eskwelahan para ang mga kabataan natin ay huwag maniwala sa Biblia, huwag maniwala kay Kristo, huwag maniwala sa Diyos, sapagkat walang Diyos. Yan ang itinuturo ng mga atheism. And then itong New World Order, ito yung mga kinakasangkapan ng dyablo para palaganapin ang entertainment sa buong mundong ito, para palaganapin ang kasamaan sa buong mundong ito. Hindi nyo napansin ang mga pelikula ngayon, hindi pa na ipapalabas sa sine, mapapanood mo na sa internet. Kaya ngayon, ang daming mga palabas, pelikula na gustong-gusto ngayon ng mga tao. Ako, hindi ko na magawang panoorin lahat Kaya ako, pag meron lang ako nagustuhang pelikula, hindi ko na rin napapanood ng buo. Panonoorin ko na lang yung recap. Kaya nausong ngayon yung mga recap wala ka ng panahon para panoorin pa lahat yan. Ang problema, ito ang gustong-gusto ngayon ng mga kabataan. Kaya wala silang oras at panahon
sa gawain, wala silang oras at panahon sa pananalangin, wala silang oras at panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Bombarded sila ng mga entertainment, ng mga palabas, ng mga pelikula. Ngayon, ang mga pelikula, hindi lang nagkakaroon ng trilogy. Hindi lang nagkakaroon ng, di ba, dati merong sequel, part 1, part 2, ngayon nagiging prequel na. At hindi lang trilogy, nagiging series pa ngayon. Lahat yan ay binibigay ng New World Order na siyang instrumento ng dyablo para palaganapin ang mga kasamaang ito. So ngayon, naintindihan na natin kung bakit si Apostol Pablo, ang Panginoong Hesus, ang 12 apostol, ay inutusan na magmisyon, magbahagi ng salita ng Diyos upang ang mga tao na nasa kapangyarihan ni Satanas ay agawin, dalhin sila sa Diyos upang sila ay maligtas at hindi lamang para maligtas, kundi sila ay maglingkod sa Diyos. Gaya ng sinabi sa Efeso chapter 4 verse 17, ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. So dahil sa kasakiman, sa pera, kasakiman sa kapangyarihan, nagawa ng tao na ang lahat ng kasamaan ay kalakalin, sapagkat ang kanyang puso ay naging matigas, ang kanyang pag-iisip ay napuno ng kadiliman. So sa kapangyarihan ni Satanas, lumaganap ang kadiliman at ang tao sa kanyang kasalanan at kasamaan, naging madilim ang kanyang isip. Walang liwanag, walang mga pag-iisip ng patungkol sa paglilingkod sa Diyos. Ang kanyang puso ay naging marumi at ang kanyang mga gawa ay pawang kasamaan. Ito ang tao na napaghaharian ng kapangyarihan ni Satanas sapagkat madilim ang kanyang isip, marumi ang kanyang puso, masama ang kanyang gawain. Kaya ang tao ay kondenado sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Sabi yan sa John chapter 5 verse 28, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nanga sa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Dapat maunawaan ng tao, maipakilala sa kanya na sa kanyang paggawa ng kasamaan at kasalanan, sa patuloy niyang paggawa ng karumihan sa kanyang puso, dapat maalaman niya na mayroong paghatol ang Diyos. Parusa sa mga hindi susunod sa Diyos. Kaya nga, napakahalaga ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo upang ang tao mula sa kapangyarihan ni Satanas ay madala sa Diyos. Hindi lamang para maligtas, kundi para maglingkod sa Diyos. At siya na nadidimlan ng kanyang kaisipan ay maglumiwanag sa pamamagitan ng mga aral at turo ng salita ng Diyos. Kaya kapag ang isang taong makasalanan ay nagsisi at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, siya ang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig.
So si Kristo ang napako, namatay at nalibing at nabuhay na maguli para sa katubusan ng lahat ng mga nananalig at sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga ho siya ang naging tagapagligtas sapagkat siya ang tumupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan. Tanging siya lamang ang nakatupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan. Sapagkat ang sabi ng kautusan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hanggang kamatayan, sinunod ng ating Panginoong Jesucristo na matupad ang lahat ng hinihingi ng kautusan, maging ang kabayaran ng kasalanan na kamatayan. Bagamat siya'y walang kasalanan, siya ay namatay para bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya siya ang nagligtas sa atin sa pamamagitan ng ating pananampalataya doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na siya ay namatay, nalibing, at nabuhay na maguli para ang lahat ng mga magtitiwala at sasampalataya sa kanyang ginawa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang mga nananalig at sumasampalataya sa Kanya ay makakita ng liwanag. Gaya ng sabi sa Isaiah chapter 35, verse 3 hanggang patuloy, inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makakarinig ang mga bingi. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalatian ng kanyang pamana sa mga banal, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Hindi lamang pala tayo naligtas, kundi ang lahat ng mga kayamanang espiritual na kanyang ipinangako ay ipinagkaloob sa atin. Yung katiyakan ng kaligtasan, yung pagiging anak ng Diyos ng mga nagsisampalataya sa Kanya. Bahagi yan ng mga espiritual na kayamanan na ipinangako ng Diyos at ipinagkaloob sa atin nung tayo ay sumampalataya. So hindi lang natin naunawaan at naliwanagan ng ating isipan kung paano tayo iniligtas ng Diyos, kundi tayo ay binigyan din ng pagkaunawa na meron tayong mga espiritual na pagpapala. Bahagi na dyan ang buhay na walang hanggan. Bahagi na dyan ang kasiguruhan ng ating katiyakan ng kaligtasan. At ang ating pagiging anak ng Diyos. Hindi lamang para makakita, kundi ang ating puso at isipan sa harapan ng Diyos ay matuwid. Sabi yan sa Efeso chapter 5 verse 8, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Yung palang pagiging matuwid ng mga nanalig at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi ka lang naging matuwid sa harapan ng Diyos, ang ating gawain, isipan, maging ang ating pananalita ay pawang matuwid na pamumuhay. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. So tuturuan tayo ng Biblia, pagkatapos mong maligtas, pagkatapos mong gumawa ng mabuti, tuturuan tayo na lumayo sa mga gawa ng kadiliman.
Sa halip, ibunyag ninyong mga iyon. Sa pamagitan ng iyong patotoo, mapahiya yung mga kasama mo na gumagawa ng masama. Ikaw ba, sa inyong opisina, nakikita ba ang iyong liwanag? Kung mayroon kang mga kasama na gusto dayain yung mga data ng inyong kumpanya para makapanloko at makapandaya sa pamagitan ng mga buwis? Kaya mo bang ipaglaban na hindi, mali yan, masama yan? Ikaw ba na isang estudyante, kaya mo bang panindigan na ang pangungopya ay masama? O baka isa ka rin sa mga nangungopya at nagpapakopya? Kaya hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Hindi lamang tayo upang makakita ng liwanag, hindi lamang para tayo maging matwid sa harapan ng Diyos at gumawa ng matwid na pamumuhay, kundi tayo ay pinalaya sa kapangyarihan ng kasamaan at ng kasalanan. Sabi yan sa Roma chapter 6 verse 18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. So hindi na ho tayo dapat paalipin sa gawain ng kasalanan, kundi tayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Hindi lamang yon, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. Sabi yan sa Colossus chapter 2 verse 13, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hentil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. So doon pula sa krus, lahat ng hinihingi ng kautusan, ipinako na ni Kristo doon sa krus. Ibig sabihin, siya ang tumubos, gumanap ng lahat ng hinihingi ng kautusan. At ang isa nga sa kautusan na hiningi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya si Kristo, bagamat walang kasalanan, ay namatay para sa ating katubusan at kaligtasan. So dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, tayo ay nakakita ng liwanag, naging matwid sa harapan ng Diyos, at gumagawa ng katwiran. Pinalaya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan at tayo ay pinatawad. Yan ay ilan lang yan. Sa napakarami pa na ginawa ng Diyos sa buhay natin, kung atin lamang itong uunawain ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, tayo na mga naligtas, binago ng Diyos, wala nang anumang paghatol sa mga na kay Kristo. Nakasisiguro tayo na walang anumang paghatol. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan ang dagat-dagatang apoy sa mga nanalig at sumampalataya sa Panginoon. Dahil wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo. So tayo po bilang mga mananampalatayang Kristiyano, maging bahagi tayo sa pagmimisyon kung saan ang bawat isa na binigyan ng kaloob ng Diyos, iba't ibang kaalaman, iba't ibang karunungan, iba't ibang gawain, gamitin sa gawain ng pagmimisyon. Gamitin sa gawain ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay may kaloob sa pag-awit, umawit ka sa Panginoon. Kung ikaw ay may kaloob sa pag-akay, may mga tao, mga magaling maghikayat .
Lika, kapatid, sama ka. Lika, kapitbahay, sama ka. Lika, kaklase ko, sama ka. May mga taong ganon. Gamitin natin lahat yan sa gawain ng paglilingkod sa Panginoon upang maging bahagi tayo sa gawain ng pagmimisyon at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Meron pa ho tayong pangalawang pag-aaralan. Ito ay medyo tumagal. Halos magdadalawang buwan na hindi natin natalakay. Yung mga maling katuruan na itinuturo nung mga dati nating kasama. Kasi kala ko titigil na eh. Ako, titigil na ako. Hindi pala tumitigil. Every Sunday, nagpapatuloy ang paninira. Tayo hindi tayo gumagawa ng paninira. Ang ginagawa natin, nagbibigay tayo ng liwanag. Ang apoy dalawang ibinibigay ng apoy. Ano ba ang ibinibigay ng apoy? Init, liwanag. Hindi tayo magbibigay ng init. Ang ibibigay natin sa kanila, liwanag. At hindi wall, kundi tulay. Para sila ay mabigyan ng liwanag mula sa salita ng Diyos. Sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 7, ulitin ko po, tapos na ho yung ating pinag-aralan nung una. Dito na ho tayo sa ating pangalawang pagtalakay, kung saan napakahalaga na hindi lamang tayo maging bahagi sa paghikayat ng mga kaluluwa upang dalhin sila sa Panginoon, bahagi rin ng ating tungkulin bilang mga mananampalatayang Kristiyano ang magtuwid ng mga maling paniniwala at akala. Sapagkat kapag ang tao ay nagkamit, nagtaglay ng maling pagkaunawa at maling pananampalataya o hidwang pananampalataya, ang sabi ng Biblia, hindi sila makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila maliligtas. Kaya ang ginagawa natin ay upang magbigay ng liwanag sa mga tao na nadimlan ng mga maling katuruan upang kahit sa maliit na paraan, makapag-akay tayo. Dahil baka ang kanilang isipan ay nadimlan ng mga maling pagtuturo. Sino-sino ba ito? Sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 7, gusto nilang maging tagapagturo ng kautusan, pero hindi naman nila naunawaan ang mga sinasabi nila, ni ang mga bagay na pilit nilang pinaniniwalaan. Ano-ano ba itong mga pilit nilang pinaniniwalaan? Mga maling katuruan, gaya ng na yun daw 12 apostol, para sa mga Hudyo lang yan. Ang apostol daw natin, si Apostol Pablo lang. Kaya yung mga turo ng mga apostol, gaya ni Apostol Santiago, Apostol Pedro, Apostol Juan, yung mga turo nila, hindi raw para sa atin yan. Yan daw ay para lang sa mga Hudyo. At ang turo na dapat lang nating i-apply sa ating buhay, bilang mga Kristiyano, ay yung mga turo lang daw ni Apostol Pablo. So, yan yung mga maling katuruan na dapat nating itama at ituwid. Yun daw buhay, pagkapanganak, at ministry ng ating Panginoong Hesukristo para sa mga Hudyo lang daw. Kaya yung pagtuturo ng Panginoon, yung paghihimala, yung mga aral ng ating Panginoong Hesus, para sa mga Hudyo lang daw yun. Kaya kapag sinabi ng ating Panginoong Hesus na mga gibigang kayo sa isa't isa kung paanong inibig ko kayo, sa mga Hudyo lang daw yon, hindi raw aplikable para sa atin. So, ito yung mga maling aral na ipakakalat sa pamagitan ng internet at nakahikayat ng mga tao na maaring mapahamak ang kanilang kaluluwa kapag hindi nila naunawaan ang mga itinuturo ng salita ng Diyos. Yun daw itinuro ng mga apostol, gaya ni Pedro. Kaya hindi natin siya apostol, sapagkat nagturo siya ng ibang gospel. Na ang itinuturo raw ni Apostol Pedro ay iba sa itinuturo na ebanghelyo ni Pablo. Sapagkat ang itinuturo raw ni Pedro ay repent plus baptism para ikaw ay maligtas.
Samantalang ang itinuturo daw ni Apostol Pablo ay sumampalataya ka lamang. So ganyan nila minamali, niro-wrongly divide ang mga salita ng Diyos. At yun daw, Matthew, Mark, Luke, and John, hindi raw yan para sa atin. Kaya kapag nagturo ka raw ng patungkol sa aklat ng Mateo, Marcos, Lucas, at Juan, ay meron pang ang itinuro sa demonyo ka raw. Biro mo, ganun yung mga aral na ipinakakalat nila. Sapagkat ang atin lang daw pag-aaralan ay yun daw Romans to Philemon. Kaya hindi ko humaatim na tumahimik. Bakit? Meron hong nadadaya pag nagtaglay ka ng ganitong mga aral at katuruan at nanahimik ka lamang, sumpay ka ng Diyos kapag ka nanahimik ka. Bakit? Alam mo na yung tao ay mapapahamak pero wala kang ginagawa. Susumpain ka ng Diyos. Kaya tayo, bilang mga mananampalatayang Kristiyano, nakauunawa ng aral ng Diyos, mananahimik ka na lang ba kung meron kang makita na isang tao na tumatawid at alam mong masasagasaan? Sabihin mo, hindi pwede yun. Bakit? Buhay ang nakataya. Paano natin matatanggap yung mga ganitong katuruan? Na alam naman natin na pawang kabulaanan. Hindi lamang yon. Nagtuturo na si Apostol Pablo lang ang apostol natin na mga hentil. Si Apostol Pablo lang daw ang nangaral sa mga hentil, gaya natin. Si Apostol Pablo ang unang membro ng body of Christ. At mga hentil lang ang member ng body of Christ. So ganyan nila minamali ang mga doktrina at aral ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na ang mga mananampalatayang Kristiyano, pagkatapos mong maligtas at ikaw ay naglilingkod sa Diyos, bahagi ng ating tungkulin ang magtuwid at magtama ng mga maling aral at katuruan. Bakit? Sapagkat laganap sa mundong ito ang mga nagtuturo ng mga kamalian. Bilang mga naliwanagan ni Kristo, bilang mga tinubos ng Diyos sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang tayo magiging kabahagi sa gawain ng pagmimisyon, hindi lamang tayo magiging kabahagi sa pag-ebanghelyo o sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, kundi magiging kabahagi rin tayo sa pagtutuwid ng mga maling aral na ikapapahamak ng tao kapag siya'y nagtaglay ng mga mali at mga hidwang pananampalataya. Gaya ng halimbawa, yun daw Church of God ay iba sa body of Christ. Ito ba ay tama? Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Sabi sa Colossus chapter 1 verse 24, ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo. At aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. So yung palang body of Christ, siya rin ang Church of God. Ngayon sinasabi nung mga dati nating kasamahan na namali ang paniniwala, hindi naman binabanggit dyan yung Church of God. Iglesia lang ang nandyan at hindi naman binabanggit yung body of Christ. Katawan lang ang nandyan. Gusto pala niya, sa isang talata, makikita lahat ng mga salita, letra por letra. Ang pag-aaral ng Biblia, hindi mo kukunin ang aral at turo doon sa isang talata lang. Maghahanap ka ng iba pang mga talata sa Biblia para makabuo ka ng isang dalisay na turo. Sinasabi nila na yung binabanggit dito sa Colossus chapter 1 verse 24,
Hindi naman daw Church of God. Iglesia lang ang nakalagay. At hindi naman daw body of Christ, katawan lang daw ang nakalagay. Parang bumalik tayo, buti pa yung grade 1. Ulitin ko, hindi naman kinakailangan na lahat ng letra por letra ay hahanapin mo sa isang talata. Malinaw kung ano ang diwa. Kanino bang katawan yung binabanggit dito? Katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung body of Christ. Ano raw ang sabi? Na siyang iglesia. Ano ba yung iglesia ang tinutukoy rito? Di yung Church of God. Ano pa ang patunay? Sa Efeso chapter 1 verse 22 hanggang 23. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. Nakapuspusan niyang pumupuspos ng lahat sa lahat. Malinaw na yung iglesia siyang katawan. Ngayon sasabihin niya, wala naman diyang Church of God. Wala naman diyang body of Christ. Ulitin ko, hindi sa lahat ng isang talata hahanapin mo letra por letra. Yun lang diwa at pagkaunawa, malinaw na magtuturo sa iyo. Ano ba yung iglesia na tinutukoy rito? Yung Church of God. Sapagkat sa ibang mga talata, ang iglesia ay Church of God. Yung iba, gamit din yung Church of the Lord. Iisa lang yan. Ano raw yung iglesia na yon? Siya ring katawan. Ngayon sabihin, hindi naman body of Christ yan . Kanino bang katawan ang tinutukoy rito? Niya. Sino yung niya? Si Kristo. Kaya yung body of Christ, siya ring Church of God. Hindi lamang yon. Itinuturo nila na yung Church of God daw, para sa mga Hudyo lang. Ang member lang daw ng Church of God, kaya iba sa body of Christ. Kasi ang Church of God, ang member lang daw dyan, mga Hudyo. At sa body of Christ, ang mga miyembro lang daw dyan, mga Hentil. So ganyan nila niro-wrongly divide ang salita ng Diyos. Tama ba itong paniniwalang ito na ang Church of God ay para sa mga Hudyo lang? At ang body of Christ ay para sa mga Hentil lang? Ulitin ko, ang ating pananampalataya ayon sa salita ng Diyos, ang Church of God, hindi yan iba sa body of Christ. Ang body of Christ ay Church of God din. Ang Church of God ay body of Christ din. Parehas lang yan. Magkaiba lang ang tawag at pangalan. At hindi ko mo magkaiba ang tawag at pangalan, magkaiba na. Kung minsan sasabihin niya sa pangalan lang, Church of God, body of Christ, kaya magkaiba. Ganun nila pinapaliwanag. Parang yung silya lang yan at upuan . Yung silya at upuan, kung mo ba magkaiba ng salita? Magkaiba na ang meaning? No. Yung silya at upuan, iisa lang yon. Pero magkaiba sila ng salita. Ganyan din sa Bible. Hindi ko mo magkaiba ng salita, magkaiba na sila. Ang Church of God, siya ring body of Christ. Ang Church of God daw ay para sa mga Hudyo lang. At ang body of Christ ay para sa mga Hentil lang. Ano ba ang sinasabi ng Bible? Sabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 1, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. So itong Church of God na sinasabi nila sa mga Hudyo lang daw, mali. Sapagkat dito, binabanggit yung iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Sino ba yung mga nasa Korinto? Hindi naman mga Hudyo yan. Mga Hentil yan, yung mga nasa Korinto. Isa pa, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. So dito naman, yung iglesia ng Diyos na nasa Judea, ang membro naman dito, mga Hudyo.
So, ang iglesia pala ng Diyos, hindi lang pala mga Hudyo ang miyembro, kundi mga Hudyo at mga Hentil. Ayun daw, body of Christ ay para sa mga Hentil lang daw. Ang miyembro ng body of Christ ay mga Hentil lang at hindi mga Hudyo. Ano ngayon ang sabi ng unang Korinto? Chapter 12, verse 12 hanggang 13. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa, so isa lang ang katawan. Yung body of Christ, isa lang yan. Ay mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, body of Christ. Sino ang mga nakapaloob doon sa isang katawan, yung body of Christ? Maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. So mali na paniwalaan na yung body of Christ, ang mga miyembro dyan ay hentil lang. Malinaw dito sa unang Korinto na ang body of Christ, yung isang katawan, ang miyembro, mga Hudyo at Griego. Paano daw itong yung Church of God, pinersecute daw ni Apostol Pablo, kaya iba sa body of Christ. Sapagkat ang body of Christ ay pinalakas ni Pablo, samantalang ang Church of God ay pinersecute naman ni Apostol Pablo. Hindi po si Pablo ang nag-persecute sa Church of God. Ang nag-persecute sa Church of God, si Saulo. Kasi si Saulo, kalaban pa ni Kristo nung i-persecute niya ang Church of God. Pero nung siya ay nakakilala na sa Panginoon, pinalitan na ang kanyang pangalan. Pablo na ang kanyang pangalan at hindi na Saulo. Kaya, nung siya ay maanib sa body of Christ, na siya ring Church of God, pinalakas niya ang body of Christ. Pinapakita lang na yung Church of God na pinersecute ni Apostol Pablo, na Saulo dati, hindi iba sa body of Christ. Kaya yung Church of God na iba raw sa body of Christ, mali yun. At yung Church of God na para sa mga Hudyo lang, mali yun. At yung body of Christ na para sa mga Hentil lang, mali rin yun. Yung Church of God ay dahil sa mga kautusan lang, mali rin po yun. At yung body of Christ na sa biyaya lang ay mali rin po. Kaya malinaw na itinuturo ng salita ng Diyos na yung Church of God ay siya ring body of Christ. At ang miyembro ng Church of God, Hudyo at Hentil. Ang miyembro ng body of Christ, Hudyo at Hentil din. Kaya, yung Church of God, hindi iba sa body of Christ. Yan po ang malinaw ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos. So ulitin ko po, ang tungkulin natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano, hindi lamang tayo maging gawain ng pagmimisyon at sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, tungkulin din ng bawat isa sa atin ang magtuwid, sumaway, at pamalian ang mga maling katuruan na nagliligaw ng kaluluwa. Kaya ang encouragement ko sa bawat isa sa atin, tayo ay mag-aral ng mga salita ng Panginoon. Magandang araw po at pagpalain tayo ng Panginoon. Salamat po, Pastor. Hayaan niyo pong magpasalamat
ako sa Panginoon at may share lang po akong insight sa inyo. Ang sabi niya po is magdasal sa halip na mag-alala. Magdasal na ma-stress. Magdasal sa halip na mag-panic. Magdasal sa halip na mag-overthink. Manalangin sa halip na mag-alinlangan. Sa bawat sitwasyon po, piliin po natin na magdasal at tayo patuloy na gagabayan ng Panginoon. At ngayon pong araw na ito, tayo po ay dadako na sa ating pagkakaloob. Hayaan yung basahin ko po ang salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa 2 Korinto 9:8. Ang sabi po ay, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay na may kagalakan. Salamat sa pagbasa ng salita ng Panginoon at inaanyayahan ko po kayo magbigay sa ating offering box na nasa ating pong harapan. Para po sa ating panalangin pastoral, tinatawagan ko po si Pastor Edwin. Tayo pong lahat ay magsitayo. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat inyo po kaming binigyan ng buhay at lakas. Ngayon, aming ipinagkakaloob ang aming mga offering at ibinabalik sa iyo ang iyong ikapu. Naway pagpalain niyo ang bawat sa amin at matuto na gumanap ng aming tungkulin na mayroong puso na mapagbigay. Ama, salamat po sapagkat patuloy kayo na gumagawa sa buhay ng bawat sa amin. Patuloy namin idinadalangin sa inyo ang aming bansa sa pangunguna ng aming Pangulo, 10 ng kanyang mga gabinete. Naway patuloy niyo po sila, Panginoon, na kausapin kung paano magagampanan ang kanilang mga tungkulin na paunlarin ang aming bansa. Kayo po, Panginoon, ang tumulong upang magampanan nila ang kanilang mga gampaning tungkulin na hindi lamang uunahin ang aming bayan, kundi iangat ang kabuhayan ng marami naming mga kababayan. Gayon din ang kaguluhan sa politika sa aming bansa. Kayo nawa po, Panginoon, ang kumilos at gumawa ng paraan kung paano na magkaroon ng kapayapaan sa gulo ng politika sa aming bansa. Gayon din sa nalalapit na eleksyon, naway mabawasan ang mga kaguluhan at mga patayan, naway magkaroon po, Panginoon, ng mapayapang halalan sa May 12 at makapili kami o bigyan nyo kami, Panginoon, ng mga leader na ang kanilang puso ay ang paglingkuran ng bayan at hindi ang kanilang sarili. Ama, nilalapit din po namin sa inyo ang aming leadership ng Balot Christian Church, mula sa mga pastor at sa mga manggagawa hanggang sa mga miyembro. Naway patuloy nyo kami, Panginoon, na pagkaisahin ng isang pag-ibig na nagmumula sa inyo. Bigyan nyo kami ng karunungan at kaalaman kung paano mapapangasiwaan ng may kaayusan at kapayapaan ang iglesyang ito. Naway kayo po, Panginoon, na magtanim sa puso ng bawat isa sa amin, mula sa mga pastor, sa mga leaders, sa mga workers, maging sa mga ordinaryong membro, na kami ay magkaisa ng gawain ng paglilingkod sa inyo sa pamagitan ng pakikipagbahagi, mag-participate sa mga gawain sa iglesyang ito. Dumalo, makiisa, at makisama. Ama, nilapit din po namin sa inyo ang aming mga kapatid na may mga iba't ibang karamdaman,
Gaya po nila Sister Gloria Pulgado, patuloy niyo po siya, Panginoon, na palalakasin sa kanyang maintenance, sa kanyang pong gamutan, sa kanyang laboratory. Kayo po, Panginoon, na mag-provide ng lahat ng kanyang pangailangan sa pinansyal at higit sa lahat sa kanyang kalakasang spiritual. Gayon din kay Sister Nida Laurio, patuloy niyo siyang, Panginoon, na ingatan at palalakasin. Patuloy niyo po siya, Panginoon, na bibigyan ng kalakasan at babuklod ang kanyang sambahayan sa pamagitan ng mga problema at pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, ay mabuklod ang kanyang pamilya at maunawaan ang mga dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Ang layunin ninyo ay ang magligtas. Ang layunin ninyo ang magpatuloy kami na maglilingkod sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa gawain ng pananalangin. Kami ay nakikiisa sa aming mga dalangin, kahilingan, mga pagsamo. May mga iba't ibang isipin, mga problema na nagbibigay sa amin ng depression. Mga problema na nagbibigay sa amin ng hindi pagkatulog dahil sa bigat na aming nararanasan. Kayo nawa po, Panginoon, na magbigay sa amin ng kagaanan, kapayapaan sa aming mga puso at isipan. Tulungan niyo nawa kami, Panginoon, sa aming mga daladalang problema. Kung ito man ay bunga ng aming kasalanan, patawarin niyo kami, Panginoon. Kung ito ay dahil sa pagsubok, palakasin niyo po kami, Panginoon. Ang dalangin namin, tulungan niyo kami, Panginoon, sa aming daladalang mga problema, mga pagsubok na nagbibigay ng bigat sa aming mga puso at isipan. Panginoon, salamat po sapagkat mayroon kaming Diyos na matatawagan sa mga panahon na kami nangihina, ikaw ang nagpapalakas. Sa panahon na kami nalulumbay, ikaw ang siya nagbibigay sa amin ng tuwa at galak. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa bawat sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo na po. Okay po, para po sa ating greetings and announcements, wala po tayo nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong linggo pong ito at anibersaryo. Baka meron po ating mabate. Kung wala po, dako tayo sa ating ibang announcement. Prayer meeting po every Friday at 7:30 na patuloy po natin ginagawa. Yung kung kailan po is antayin na lang po natin sa ating FB page at welcome din po natin si Abby Moreno. Yan po. Saka si Tita Nati Lampano po. Welcome po. For other announcement, meron po tayong Board of Council and Leaders meeting after po ng service. For our closing song, nanyayahan ko po kayong tumayo at natawagan ko ang worship team po. Amen. Sige po, awitin natin, patuloy tayo magpuri sa ating Diyos dahil tunay nga po na lahat ng ating narinig, ito po ay mahalaga sa ating buhay. Ang talino, ang kayamanan, lilipas yan. Pero ang salita ng Diyos po, ito ay dadalhin natin hanggang sa kabilang buhay. Kaya purihin natin ang ating Diyos. Tawitin natin yung salamat, salamat. Patuloy tayong magpuri, magpasalamat sa ating Diyos. Palakpak po tayo. Aking namasyan, ang kalawakan, hindi ko maunawaan. Iyong dahilan, kung bakit ako'y inilimot niyalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang suktan.
mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Lagi magmamahal sa akin, na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kahihiyan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sumsamin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Lahat mo tayo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, buhay ko na, piling ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumapa. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi masalamatan ka. Minsan pa, buhay ko na, sa'yo'y sumapa. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi masalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Tayo po ay magbukas sa panalangin. O Diyos, salamat po sapagkat inyo po kaming tinubos, iniligtas mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan, mula sa kapangyarihan ng dyablo tungo sa iyo, Ama. At ngayon kami ay maglilingkod sa inyo hanggang taglay ang buhay at lakas. Lagi lamang namin panalangin na tulungan niyo kami na lagi namin maganap ang iyong kalooban at laging tuturuan na masunod ng iyong mga kautusan. Ito po ang aming dalangin sa inyo. At ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, at ang pakikisama ng Santong Espiritu, ang siya sumating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen.